Malacanang. There's only one Senate, no, yung Senate of the Philippines. At nakita naman natin yung proceedings nung June 3 na nag-elect ng isang Senate President pro tempore at nag-designate ng isang acting Senate President. So, yun ang rin-recognize ngayon ng ng mga ibang branches of government tulad ng House of Representatives. Nakita natin na si Secretary Reyna ang represent sa Senado at of course ang executive branch. Dahil ang executive branch yan tayo nakikipag-coordinate sa maraming bagay from legislation all the way to operations. And throughout the weeks, no, maraming lumalabas na mga pahayag ang iba't ibang legal experts and legal luminaries, ang Integrated Bar of the Philippines, Association ng Law Deans, nag-issue din sila ng kanilang statements at marami pang mga ibang luminaries. No? So itong proceedings nung June 3 ay legal and valid. No? And therefore, isa lang ang Senate President pro tempore at isa lang ang acting Senate President. Pero totoo na merong dalawang grupo, no? Yung grupo ng majority na merong 12 votes at yung grupo ng minority na merong 10 votes. So open pa po kayo na makipag-usap kay Senator Alan Cayetano, sir? Sabi ko, Sally, open ang aking pintuan para sa lahat ng senador at open naman tayo sa pakikipag-usap. Of course, this last few days, medyo busy tayo with all of these operational issues. Ang importante kasi, empleyado eh. At maraming agam-agam na hindi sila makakasweldo, baka madelay na matagal. So yun ang binigyan ko ng priority this last almost 5 days. No? Dahil maraming kakausapin na departments at maraming kakausapin ng mga offices inside the Senate. So pagsasaya lang po ba ng oras yung nagpapalabas pa ng memo? Nasa kanya yan, no? It's up to him kung gusto niya maglabas pa o hindi. Akin ang pinaka-importante lang tuloy ang operations. Walang madidelay na sweldo nga ang pagbibigay natin. Even promotions advance rin.